Alam mo, Gray, hindi ako nagbibiro kanina nung sabihin kong type kita. If I remember it right, ang sabi ni tita, don't run away from obvious admirers. And I obviously admire you, so deductively speaking, what she meant was, don't run away from me. Ang lakas din ng fighting spirit mo, ha? Yeah, I don't back away from a challenge that easily. At ako ang challenge na tinutukoy mo? Maybe. Pero palagay ko naman, hindi ako gaanong mahihirapan sa'yo. I doubt if you could hide inside that cocoon of yours much longer. Sa malaot madali, ilalabas mo rin ang tunay na nararamdaman mo sa akin. Tumayo siya at lumapit dito. Hindi man lamang niya kinakitaan ng pangingilag ang mukha ng dalaga at ayaw man niyang aminin, hanga siya sa lakas ng loob nito. Wala akong nararamdaman para sa'yo, and if ever I do feel something for you, it will be nothing but annoyance. Well, it's still an emotion at madali kong mababago yon. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mga mata nito, and he could see the determination in them. Seryoso nga ito at hindi nagbibiro. At hindi niya maintindihan kung bakit nakadama siya ng excitement sa kaalamang iyon. You know, for a petite lady like you have some guts. Baka pagsisiyan mo lang ang mga sinabi mo. Wanna bet? Nagahamon ang tinig nito. Gumuhit ang isang makahulugang ngiti sa mga labi. Lalong lumakas ang loob nito na marinig ang pambubuyo ng mga kaibigan niyang matamang nagmamasid sa kanila. Bakit hindi natin to daanin sa pustahan? Naloloka ka na ba? Natatakot ka ba? Di niya magawang sagutin ang tanong nito. Let's go out, have some time together. Gawin natin to araw-araw sa loob ng 3 linggo. And then, titingnan natin kung sinong unang magsasawa, ang unang aayaw. Kapag ikaw ang nauna, then wala kang magagawa kundi ang pumayag kang maging boyfriend ko. Pero kapag ako unang sumuko, lalo pa nitong pinaglapit ang pagitan nila. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha. And he was tempted to taste her lips that instant. Then, sa kanyang pagkabigla, di naman ng hintuturo nito ang ibabang labi niya. Naparanok siyang bigla at waring hindi pa nakontento. Tumiyad pa ito at inapit ang mukha sa kanyang tenga. You could have your ways with me, any way you want, she drawled. Muli gumalaw ang Adam's apple niya. Halos mag-igting na ang mga bagang niya sa pagpipigil na kabigin to at halikan. He was feeling very hot. I could have you kahit pa hindi ka umayaw. He blurted to mask the intense yearning he was feeling. I know, at hindi rin naman ako tututol. But then kapag ginawa mo yon, you would have to marry me. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya. This woman was impossible. So, do we have a deal? Payag ka na ba sa pustahan natin? She bubbly said na para bang isang simpleng pustahan lamang ang mangyayari sa pagitan nila. Biglang nagtawanan ang mga kaibigan niya. Pumayag ka na, Gray! Pambubuyo ni Elmer. Tinitigan niya to ng masama. Oo nga, Gray! Segunda ni Julius. Parang chorus na nagsisunura na ang iba. Paano ba yan? Mukhang outnumbered ka na. Matalim ng mga titig ang ibinigay niya sa dalaga. Pero lalo pang lumapad ang pagkakangiti nito na makita ang pagdidilim ng kanyang mukha. Alam mo, pumayag ka na kasi. Ano bang kinatatakot mo? Pilyang tanong nito. Hindi ako natatakot. Tinaasan lamang siya nito ng kilay na lalo niyang kinapikon. Okay, payag na ako. Ayan! Parang batang tumalon-talon pa ito habang pumapalakpak. O ayan guys, kayong witness ha? Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Sige, maiwan ko na kayo. Yun lang, at parang baliwala itong dumiretso na sa loob ng bahay. Walang nagawa ang binata, kundi sundan ng tingin ang papalayo nitong figura. Nang mawala ito sa paningin niya, umupo na siya sa tabi ng mga kaibigan. Eksahirado ang hiningang pinakawalan niya. Mukhang naisahan ka ni Danny. Tukso ni Paul. Malakas ang tama niya sa'yo. Dagdag pa nito. Ganyan ba talaga ugali niyan? Oo, ganyan talaga ka-prangka yan. Sakayin mo na lang kasi hindi ka naman niya titigilan eh. Ani Carlos. Hindi nagtatagal ang pagkagusto ni Danny sa isang tao. Baka nga, di pa natatapos yung pustahan niyo eh. Magsawa na siya. Pag nagkataon, makukuha mo pa siya. Hindi ko naman ugaling manamantala ng isang babae. Katwiran ni Gray. Sus, believe me.
Kung kay Danny lang, hindi pa na naman tala yun. Playgirl yung babaeng yan. Hindi siya nakukontento sa isang lalaki lang. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Elmer. At bakit may tinig na bumubulong sa kanya na hindi naman talaga ganon kasama ang dalaga. Parang may pakpak ang mga paa ni Daniel habang umakyat ng hagdanan papunta sa silid ng matalik na kaibigang si Liz. She was feeling very elated. Alam niyang nakapunto siya laban kay Grace sa inalok niyang pustahan at ngayong pumayag na ito'y wala itong magagawa kundi ang samahan siya. Magkakaroon siya ng pagkakataong kilalanin to ng lubos and maybe, just maybe, maipakita rin niya sa binata ang magagandang katangian niya bilang isang babae. Ang totoong siya. Pagtapat niya sa pinto ng silid ng kaibigan, kumatok siya. Narinig niya ang mahinang sagot nito. Hi! Nakangiting bati niya kay Liz nang pumasok siya ng silid. Kamusta ka na? Bumangon to mula sa pagkakahiga at inabot ang box ng tissue paper sa side table. Her friend was down with the flu. Medyo okay na ako. Wala na akong lagnat but this cold is still bugging me. Reklamo nito. Bakit ka nga pala napadaan dito? Ano bang klaseng tanong yan? Eh di syempre para dalawin ka. Ako ba talaga ang dinadalaw mo? O may gusto ka lang makita? Tukso nito. Pinamulahan siya ng mukha. So, did you talk to my cousin? Actually, I did. At hindi lang yun ang ginawa ko. Excited at walang gatol na kinuwento niya sa kaibigan na naging pustahan nila ng binata kani-kanina lang. Ano? Napahaba ang huling syllable ng salitang iyon dahil hindi makapaniwala si Liz sa narinig nito. Are you out of your mind, Daniel? Ano naman ang masama sa ginawa ko? It's just a simple bet, one that I intend to win. Pero Danny, sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Hindi lang isang simpleng pustahan ang inilok mo sa pinsan ko. Damdamin at reputasyon yung pareho ang involved dito. Nag-aalala lang tugon nito. Tumayo siya at nanungaw sa bintana. Sa ibaba, patuloy pa rin ang inuman at kwentuhan ni Gray at ng mga kaibigan nito. Okay, granted na manalo ka. Magiging boyfriend mo nga siya pero ano namang klaseng relasyon magkakaroon kayo? Eh hindi ka nga sigurado kung mahal ka niya. Muli siyang naupo sa tabi ng kaibigan. Then I will just have to make love him with me. Hindi pa rin nagbago ang word expression sa mukha ni Liz. Malungkot siyang napangiti. Ayaw mo ba ako maging girlfriend ng pinsan mo kung sakasakali? Danny, it's not what I meant. Siguro, naniniwala ka sa mga chismis tungkol sa akin. Puno ng pagdaramdam ang kanyang tinig. Ano ka ba? Ano namang akala mo sa akin? Galon ka babaw? Eh bakit po kasi ayaw mong pumayag? Gusto ko lang naman mapalapit sa pinsan mo. Eh hindi naman sa ayaw kong pumayag. Gusto ko lang naman. Napaka-unusual kasi ng iniisip mong paraan eh. Kung hindi lang naman sana, ubod ng suplado yung pinsan mo. Doon kang maisip kong idaan sa pustahan ng plano kong pakikipaglapit ko sa kanya eh. Liz sighed. Pasensya ka na ha. Broken-hearted kasi yun kaya ganyan. Dapat nga kinasal na siya kaso hindi siya sinipot ng bride niya. Ganun ba? Eh kaya naman pala daig niya pa nagme-menopause kung makaangil sa akin. Wala sa loob na naisagot niya. Kaya nga nag-aalala ako dyan sa pustahan ninyo eh. Pareho ko kayong mahal at ayoko may masaktan isa man sa inyo. Wala ka namang dapat ipag-alala eh. Hindi ko naman sasaktan si Gray. Eh paano kung ikaw naman yung masaktan in the process? Sandali siyang napaisip sa naging tanong nito. Umamin ka nga sa akin, Daniel. Ano ba talagang nararamdaman mo para kay Gray? Kinapa niya ang sariling damdamin. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. There is something in him that keeps attracting me. Na kahit pigilan ko yung sarili ko, hindi ko magawang umiwas sa kanya. She faked a laugh. You've known me as a flirt and a playgirl, pero yung mga lalaking yon, I cannot feel anything deep for them. Gusto ko yung company nila dahil naghahanap ako ng security, ng isang taong mag-aalaga at poprotekta sa akin. Those things that my own father failed to give me. But with Gray, it's different. It's the other way around. Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siya ipamper. I want to be there for him. Umiling-iling pa siya. Hindi ko rin alam kung bakit pero yun yung totoong nararamdaman ko. Maybe it's love, maybe it's not. Whatever it is, gusto ko yung nararamdaman ko.
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Danny. Kung naguguluhan ka, mas lalo ako. But you know me, I am used to taking risk. Yan nga ang kinatatakot ko eh. Yang pagiging padalos-dalos mo kung minsan. Siya giggled. Don't worry, Liz. Hindi ko sasaktan ng pinsan mo. At para sa ikalulubag ng loob mo, wala akong barak paglaruan lang si Gray. And he will be my first kung magtatagumpay akong makuha ang loob niya. You mean... She confirmed with a nod what her friend wanted to say. I may be a lot of things, but I don't engage in casual sex. At kaya kong patunayan yun sa pinsan mo. Bakas man ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan, kinakitaan niya na ito ng pagsang-ayon. I just hope you know what you're doing, Danny. Tinapik niya ito sa balikat bilang assurance. Isang malakas sa sipol ang kumuha sa atensyon ni Gray. Nasa garahe siya, kasalukuyang nililinis ang sasakyan ng pinsan. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang figura ni Daniel na nakatayo ilang lipa mula sa kanya. Suot ang pinakamaiksing shorts na maong na nakita niya sa buong buhay niya at isang body-hugging sando short na ang laylayan ay hindi lamang umabot sa pusod nito. Kaagad nalukot ang kanyang mukha na makita ang ayos ng dalaga. Hi! Masiglang bati nito, flashing him her sweetest smile. Hindi niya to pinansin. Malapit ka na bang matapos dyan? Hindi pa rin siya sumasagot. Samahan mo naman ako mag-grocery sa SM. Patuloy pa rin ito. Nanatili siyang walang imik at patuloy lamang sa ginagawa. Ibig bang sabihin ng pandededma mo ayaw mo kong samahan? Alam mo naman pala. Day 1 pa lang, suko ka na? What? Lihim na napangiti si Danny sa reaksyon ng binata. Tsaka lamang to humarap sa kanya na sabihin niya iyon. Start na ng pustahan natin ngayon. Lalo itong sumimangot. May ginagawa pa ako. Mukha namang matatapos ka na. Ihintay na lang kita. Di rin naman ako nagmamadali masyado. May gagawin pa ako pagkatapos ito. Di, tutulungan na kita. Ano ba yun? Magpakain ng aso, magbunot ng damo sa garden, o maglinis ng inodoro? Nangaasar ka ba? Ano namang nakakaasar sa sinabi ko? Nagkibit balikat lamang siya. She sat on the nearby garden chair and crossed her legs. Biglang tumalikod si Gray dahil sa kanyang ginawa. She cleared her throat to keep herself from bursting into laughter. Sabihin mo na lang kasi na ayaw mo sumama sa akin. Halata naman kasi umiiwas ka lang. Nilangkapan niya ng panghahamon ang kanyang tinig. Alam niyang hindi yun gagawin ng binata. Doing so would end her bet and make her the winner. Narinig niya ang malalim na buntong hininga na pinakawalan nito. Okay, I will go with you. Magbihis ka na. Maliligo lang ako. Then I will pick you up at your house. Ihintay na lang kita. Bihis na ako. Bigla siyang nalingon ng binata at napapantastikohang tinitigan ng kanyang ayos. Pupunta ka ng mall ng ganyan ang ayos mo? Why? What's wrong with me? Sa kanyang pagkabigla, nilapitan siya nito. Ito, sabi nito, sabay hila sa nilay ng kanyang sando. At ito pa. Sunod naman itong hinila ang laylay ng kanyang shorts. Tinitingnan mo ba ang sarili mo sa salamin? Halos lumabas na yung kaluluwa mo dyan sa suot mo. Pero kasi dito naman ako komportable. Pues ako hindi. Kung gusto mong samahan kita, magpalit ka ng mas disenteng damit. Wala akong balak makipag-away at gumawa ng eksena sa mall. Yun lamang at tinalikuran na siya nito. Unti-unti, kumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi ng dalaga. Hindi ito sang-ayon sa suot niya dahil ayaw nitong mabastos siya sa loob ng mall. He cared for her, or at least that's what she thought. Whatever his reasons, masaya na rin siyang isipin na nag-aalala din to sa kanya. Sa isang branch ng SM sa Cavite. Ano ba namang bibilhin mo sa grocery? Cream cheese. Gagawa ko ng chocolate truffles. Cream cheese? Yun lang ang bibilhin mo, dumayo ka pa dito. At isinama mo pa talaga ako. She smiled guiltily. Actually, hindi ko naman talaga kailangan yun. Showing kasi yung movie gusto kong panoorin eh. Aayain sana kitang manood ng sine. Nagsinungaling ka? Alanganin siyang tumango. I can't believe it. Nagawa mong magsinungaling. Wala naman ako magagawa kundi samahan ka kahit ayaw ko. Kahit ano pang gagawin mo dito.
Hindi malaman ni Gray kung maiirita siya sa natuklasan. Parang batang nakayoko si Danny. Nilalaro ang pendant ng suot nitong kwintas. Kasi nahihiya ako eh. Mahinang sagot nito. Di makapaniwalang napailing na lamang siya. Nahihiya? Abay, uso pa pala sa bokabularyo mong salitang yon. Sa kanyang sinabi, bigla itong nagangat ng ulo. Her lips formed a pout and he became aware of how cute she looked. Di niya mapigilang mapabunghalit ng tawa dahil sa pag-aliw sa nakikitang ekspresyon nito. You are impossible, Danny. Humihingal na sabi niya pagkatapos. Nang di niya marinig ang sumunod na yabag nito, lumingon siya. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Kala ko ba ililibre mo ako sa sine? Umaliwalas ang mukha ng dalaga. Napangiti ito. Mabilis lumapit sa kanyang tabi. Hindi masyadong puno ang sinehan nang pumasok sila. Sa may balcony sila pumesto. Ang ginaw naman dito? Reklamo nito sabay yakap sa sarili. Kontento namang inihimlay nito ang ulo sa kanyang balikat nang kabigin nito palapit sa kanyang katawan. Drawing her near was a very big mistake. Her sweet scent and the warmth coming from her body tormented him unexpectedly. Tutok na tutok siya sa screen, ngunit ni isang dialogue or isang scene, wala siyang maunawaan. The only thing he was conscious of that moment was the live, breathing, gorgeous female sitting beside him. Wala sa loob na napatikim siya. Nagugutom ka ba? Bulong nito. Parang gusto niyang mapabunghalit ng tawa. Kung nagugutom siya, hindi sa pagkain. There was a different hunger, knowing his insides. In the darkness, he could picture the moment of her lips. Lalo pa nag-init ang pakiramdam niya. Di siya makasagot. If you want to kiss me, go ahead. She said casually that he tensed. Ano? Ahalikan mo ba ako? Umangat ang ulo nito at tumarap sa kanya. Danny, to his surprise, she leaned forward until their lips met, and that was the final straw. His defenses crumbled and he gave in to his hunger. Namalaya na lang niyang lumalalim ang halik na pinagsasaluhan nila. Malaya na ring dinarama ng kamay niya ang katawan nito. Isa namang tikhim ang gumulat sa kanila, kaya mabilis silang pinaghiwalay ang mga katawan. Nang makadaan sa harap nila ang may edad ng babae, saka lamang sila nagkatinginan, at kapwa nila hindi mapigilan ng mapangiti. Pigil ang tawa, kinabig na lang niyang muli ang dalaga, na kontento namang humilig sa kanyang balikat. Awa ng Diyos, may naintindihan naman siya kahit koonti sa pelikulang pinapanood. Nang matapos, magkahawa kamay pa silang lumabas ng sinihan. Nagugutom ako. Kain tayo. Hila-hila ni Danny ang braso niya. Saan mo ba gustong kumain? Sa Kenny Rogers na lang. Favorite ko yung side dish nila na buttered mushroom. Ililibre mo ulit ako? He asked in a light tone. Inirapan siya nito. Her lips formed a pout. Bigla, naalala ni Gray ang halik na pinagsaluhan nila. It was the sweetest he had ever tasted, and he longed to experience it again. He had not expected it, but little by little, he was beginning to enjoy Danny's company. Hindi no? She said comically, na sinabayan ulit ng irap. Ako na nga nagbayad ng sine. Umextra ka pa ng halik, tapos ako pang pagbabayaran mo sa pagkain? Aba, kuya, di ka naman mukhang nananamantala niyan? Bakit? Sino ba may sabing pumayag kang halikan kita? Ganting pamabos ka niya. He was trying so hard to hold back his laughter. At saka, di ba, ikaw naman ang nauna? Asus! Paano? Halata naman pagpasok pa lang natin, yun na agad ang gusto mong gawin eh. Bakit dami mo pang arte? Kung di ko ginawa yun hanggang ngayon, ini-imagine mo pa rin kung gaano kasarap halikan ng mga labi ko, no? Gray almost fell down laughing. He was astounded. Kung ibang babae sigurong kaharap niya ngayon, ni hindi rin ito makukuha pang tumingin sa mga mata niya nang hindi pinamumulhan ng mukha dahil sa sinabi niya. Pero iba si Danny. She was walking beside him, relaxed and talking as if their subject was only about some unimportant political matter. And expect her to say the unexpected. Ibang klase talaga ang personality nito, at inaamin niyang gusto niyang pinapakita nitong kaprangkahan. She made him feel jovial and light-hearted, at ngayon lang niya naramdamang muli ang ganitong pakiramdam. Danny wrinkled her nose and made a face, out of habit perhaps, and it made him laugh even more.
Tawa ka ng tawa dyan. Mamaya mo kakabagan ka na. Sige ka. Pag nangamoy dito, iiwan talaga kita. Muli siyang napatawa. He just couldn't help himself. You're so funny, Danny. Sa wakas, nagawa niyang magkomento. And I am also sweet, charming, pretty, and lovable. At aminin mo, sarap na sarap ka sa ginawa natin kanina. He gave her a wide grin. Guilty as charged! Humagikik din ang babae. Tumingin to sa ibang direksyon at panandali ang nanahimik. Tahimik din niyang pinagmamasdan ng kabuuan nito. Habang naglalakad sila, napansin niya ang humahangang tingin ng bawat kalalakihan na nakakasalubong nila. Danny appeared to be unaffected, kahit paminsan-minsan ngumingiti sa mga ito, and he ignored the feeling of jealousy which started to creep inside him. I just can't imagine how you do it. Agaw niyang muli sa atensyon nito. I have never met a woman who is so unpretentious and straightforward as you are. Nagsalubong ang kilid ng dalaga nang tumitig ito sa kanya. I think you are one of a kind, Daniel.